Bukas may special session ha. May special session bukas at sa special session yan bukas baka makuha na nila yung majority, baka may mga lumipat na o lalong-lalo na may mga lumabas pang mga pangalan dito, baka lumipat na talaga sila ng tuluyan diyan sa kampo ni ni Gatchalian at mai-finalize na nila o ma-legalize na nila yung pagiging Senate President ni ni Gatchalian. Sabi nga ni Cayetano, okay man lang sa akin yun. Gusto mo, ikaw na may-ari eh. Wala mang problema yun kasi kung yun ang nakasaad sa batas yan, kung gagawin nyo, susunod kayo sa batas at makukuha nyo yung posisyon, edi sa inyo na. Pero request ko lang, wag nyo nang alisin sa amin yung Blue Ribbon Committee. Wala na. Tinanggal na. Una nga nilang tinanggal yun eh. Yung Blue Ribbon Committee, kala Marcoleta, kala Cayetano eh, di ba? Ibig sabihin, talagang nang-agaw lang sila ng posisyon dyan sa Senado para makontrol nila yung Blue Ribbon katulad ng ginawa ni Lacson. Huling-huli na kayo sa akto. Nangyari kanina, kasi kanina nandiyan tayo eh, diyan sa may Ortigas eh, kaya lang wala akong maparadahan eh. Tanga-tanga rin ako, nagdala ako ng sasakyan eh. So hindi ko alam kung saan ako magpaparada. Akala ko makakapasok ako doon, papasok na ako, sabi saan ka. Sabi ko media, pupunta ako diyan. Sabi sir, bawal sasakyan sa loob. Tangina, nakita mo ba napakaraming tao sa loob? Lalagay mo pa yung sasakyan mo, baka idagang ko sa iyo yan. Sabi sa akin, ay ganun ba? Sige, uwi na lang ako. Umuwi na lang ako. Pero I was there, nakita ko talaga daming pulis. Putsang inang yan. Sabi ko nga, ang threat nasa Senado pero ang pulis nasa EDSA. Ba yun? Hayop na, matibag. Sabi mo, merong threat na dyan sa Senado. Dahil yung 18 Marines, merong dala-dala na threat. Yung threat nanggagaling sa kanila. Hindi na sila pumunta sa Senado, pumunta na nga sila sa ibang lugar, sinundan nyo pa. Di ba? Sabi nila, meron pong threat sa Senado at mga armado. Kung pwedeng konektado po ito sa 18 Marines. Sabi ng 18 Marines, walang hiya kayo, pinapupunta nyo kami dito tapos sasabihin nyo na threat threat kami dahil nagpunta kami rito. Sige, hindi na kami pupunta diyan. Putang ina ninyo, pinakandado ninyo yung Senado dito na kami sa labas. Pumunta na sila sa labas sa isang pribadong function area na magbabayad naman sila. Sinundan nyo pa. Ang dami mga riot police doon, hindi na makasapasok yung mga taon, traffic na dyan dahil putang inang yan. Wala namang gulo doon, wala namang nagrambulan doon, naglalabas lang naman ng mga saloobin yung mga tao doon. Ba't kailangan may pulis? Bakit? Sinayang nyo naman, himbis na nagbabantay kayo doon sa mga hotspot dito sa Metro Manila, mga bentahan ng shabu. At saka mga katarantado, maraming dito sa Metro Manila, mga tarantado mga lugar eh. Imbis na doon kayo naglalagay, nagde-deploy ng mga pulis, nandito yung mga pulis kung saan nagde-demonstrate. Etong mga sumusuporta dito sa 18 Marines na ito. Lumayo na nga sila sa Senado, sinundan nyo pa sila, walang hiya kayo. Wala na sila sa Senado, so ang layo-layo na kung meron man silang threat na dala. Nasa Ortigas naman yung threat na dala nila. Bakit nagpadala pa kayo ng mga pulis? Kayo talaga, crowd control. Wala naman nag-aaway doon, wala naman dilawan doon, wala naman makakaliwa doon. Magkakaibigan man yung mga tao na nandoon. Putsang inang yan. Sigurado ako pag binagbukas yun, papasok man lahat ng mga tao roon sa loob para makinig doon sa press conference na gaganapin. Ba't may kailangan pa may mga pulis? Mga gunggong pala kayo eh. Ito, tension ang pasimuno nitong nitong gulo na ito. Mula ang pulong ng 18 dati umanong bagman ni Zaldico. Hindi kasi sila agad pinapasok sa venue, maging sina Chavit Singson at Senator Amy Marcos. At para sa update, nasa linya po ng telepono mula sa EDSA Mandaluyong si Mon Gualvez. Mon, ano nang sitwasyon ngayon? Nakapasok na ba sila? Natuloy ba yung pulong? Kasi nung una sabi parang hearing dapat yan ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Yes, Ruth, matapos ang tensyonadong sitwasyon kanina, piniyagan na ang lahat ng participants, resource person, maging mga media at vloggers dito sa isang events place sa Mandaluyong. Yan ay parang tabihanan niya kung matutuloy sana yung pagkakaroon ng di umano'y Senate Blue Ribbon Committee hearing sa pangunguna ng Cayetano Block, kaugnay pa rin sa flood. Ayun, galit na galit sila kasi tinatawag to na Blue Ribbon. Sige, wag na natin tawagin tong Blue Ribbon dahil wala naman senador na nagpunta rito kasi hinarang nyo nga. Hindi naman natuloy dahil nga yung grupo ni Alan Peter Cayetano yung nagpunta dyan sa Supreme Court at gumawa sila magdamag ng kanilang pleadings para diyan sa kanilang isasampang clarificatory clarification. At reklamo dyan sa Supreme Court. So, dahil pinipigilan ito, dahil ganito na yung sitwasyon dito, so halos hindi natuloy ito. Pero ang galing pa rin, persistent pa din sila at natuloy pa din ito. So, sige, hindi na to Blue Ribbon Committee. Hindi na to. Presscon ito. Pero, dito sa presscon na ito, ang daming mga lumutang. At kung meron pa kayong Blue Ribbon hearing na gaganapin,
at hindi nyo iimbitahin tong mga to para ipaulit lahat ng sinasabi nila dyan sa forum na yan, yung meeting na yan, kung ano ang tawag dyan, get together, eyeball, kung anong tawag nyo dyan, press con. Kapag hindi nyo pa rin pinatawag tong mga to at nag-conduct kayo ng panibagong hearing para yung mga pinagsasabi nila dito ay i-debunk lang, wag nyo nang ituloy. Kasi nakakahiya kayo. O siguro it's about time sa dami ng mga sinabi netong mga itong mga whistleblower na to. Tawagan lang natin silang whistleblower. Sa dami ng kanilang mga revelasyon dito, dapat karapat-dapat na ipatawag nyo sila dyan para malaman natin nagsasabi ba sila ng totoo o hindi, ma-scrutinize ninyo. Pero kapag nagkaroon kayo ulit ng Blue Ribbon Committee at hindi nyo na naman pinatawag itong mga to or ipatawag nyo tapos ikukulong nyo dyan sa Senado, putsang inang yan, halatang halata na talaga kayo. Oo, wala na talaga kayong may tatago rito, mga bossing. Through scandal. Pero walang dumating na mga senador hanggang sa mga oras na ito. Kaya naman nagsagawa na lamang ng press conference sina former Congressman Mike Defensor. Ayun klaro. Hindi po, this is supposed to be a Blue Ribbon Committee hearing because they don't want it dyan sa Senado na ganapin dahil supposedly noong June 11, merong pangalawang hearing ng Blue Ribbon at iimbitahin nga lahat ng mga dapat imbitahin, sila Traigi Bulabar at kung sino-sino, biglang naglabas sila ng threat daw, tapos work from home hanggang Biyernes. So hindi na natuloy. Kaya ang ginawa nila, sige, ayaw nyo dyan alam naman namin kaya nyo pinipigilan, pinapadlock yan, kasi nga ayaw nyong ganapin yan. Sige, gaganapin na lang namin sa labas. Ginanap na sa labas, galit na galit pa rin kayo. Kung halimbawa man, hindi ito Blue Ribbon Committee hearing, okay, hindi naman talaga Blue Ribbon Committee hearing yan. Wala naman dyan yung mga senador so let's just say that this is a press conference. Anong masama ron? Ano masama sa press conference? May press conference sila at mas malinaw na ngayon. Mismong mga sundalo na yung nagsasabi ng mga kanilang mga experiences sa kanilang trabaho. Experiences, wala silang akusasyon They are just telling us kung ano yung trabaho nila at kung ano yung ginagawa nila at kung kanino sila nagdadala ng mali-malitang pera, pasayote. So wala silang akusasyon. Kinwento lang nila first-hand experience, sila mismo ang nagdala. It's up to the people na nadamay dito para ipaliwanag kung ano yung mga tinanggap nila o kung totoo ba na may tinanggap sila or nadala nga sa bahay nila pero hindi naman nila hinawakan. Pwede naman ganun. Ipaliwanag ninyo yun. Kaya kailangan ipatawag ninyo ito dyan. Oy, Kiko Pangilinan, ikaw daw ang bagong Blue Ribbon Committee Chairman dahil nag-step down daw. Yung tinaguriang virgin sa Senado na si Erwin Tulfo. Virgin pa siguro sa matayan. Diyos ko po, bumaba daw siya dahil isa nga siya sa inaakusahan. Sige, ipatawag mo tong mga to, Kiko Pangilinan. Kailan yung hearing mo? Kailan? Bukas may special session may special session bukas at sa special session yan bukas baka makuha na nila yung majority, baka may mga lumipat na o lalong-lalo na may mga lumabas pang mga pangalan dito, baka lumipat na talaga sila ng tuluyan diyan sa kampo ni Gatchalian at mai-finalize na nila o ma-legalize na nila yung pagiging Senate President ni Gatchalian. Sabi nga ni Cayetano, okay man lang sa akin yun. Gusto mo, ikaw na may-ari Wala mang problema yun kasi kung yun ang nakasaad sa batas yan, kung gagawin nyo, susunod kayo sa batas at makukuha nyo yung posisyon, di sa inyo na. Pero request ko lang, wag nyo nang alisin sa amin yung Blue Ribbon Committee. Wala na. Tinanggal na. Una nga nilang tinanggal yun Yung Blue Ribbon Committee, kala Marcoleta, kala Cayetano hindi ba? Ibig sabihin, talagang nang-agaw lang sila ng posisyon dyan sa Senado para makontrol nila yung Blue Ribbon katulad ng ginawa ni Lacson. Huling-huli na kayo sa akto. Kaya ngayon, kaya sabi nila dahil nakuha nila at pwedeng makuha nila yung Senate presidency bukas at hindi na tayo mapapatawag dyan. Paliliguan nila tayo ng kaso at hindi na tayo mapapatawag dyan. Kaya ito na ang huli nating pagkakataon, ilabas na natin lahat ng mga nalalaman natin para marinig na ng taong bayan at taong bayan na ang humusga. Dahil sigurado ako hindi tayo iimbitahan dyan. Pag inimbitahan tayo dyan, lahat kayo nakulong, contempt kayong lahat. Bukod doon, sigurado ako na pahihirapan tayo dyan. Yung 18 bagmen at kasama yung kanilang abogadong si Attorney Levito Baligod. Ang sabi ni Defensor, legit daw itong kanilang alleged dapat na hearing sana. Kahapon nga raw, nandito pa sina Senator Robin Padilla para i-check yung place. Ang sinasabi kasi nila, baka ito na raw ang huling pagkakataon na makapagsalita ang 18 ex-Marines tungkol sa kanilang mga
isinisiwalat sa mga mali-maletang pera di umano na may kaugnayan sa flood control scandal. Yan ay lalo't bukas, inaasahan yung special session ng Senado at maaaring magkapalitan na. Then they tried. Nagpunta si Robin. Si Robin nag-ocular pa daw. Si Amy Marcos nagpunta. So alam natin na talagang matutuloy sana ito. Kaya lang, wala na, magulo na eh. Tapos kinakalat na ng mainstream media. Tingnan mo kung gaano katarantado ang mainstream media. Hindi pa man nagsisimula, ikinakalat na nila, Bilyonaryo, News 5, GMA, ikinakalat na nila na hindi tuloy. Hindi tuloy. Natuloy kanina. Hindi nga lang natuloy yung Blue Ribbon, pero natuloy yung press con kanina kasi wala na nakapuntang senador dahil busy yung mga senador magsampa ng kaso sa Supreme Court, and at the same time, hindi na nga pinapasok itong si Chavit Singson halos kanina, tsaka ito si Amy Marcos, senador to Hindi pa nila pinapasok. Pero dahil talagang hindi nagpapigil, taas ang kamay natin kay Mike Defensor, sa mga organizers nito, sa mga 18 Marines na kahit pahirapan, itinuloy nila because this may be or this can be the last chance para sa kanila na makapagsalita. Di natin alam anong pwede mangyari sa kanila. Ikulong na sila, patayin sila or anything. Maraming pwedeng mangyari sa kanila kaya ginawa na nila ang lahat para mailabas na nila yung dapat ilabas. Kumalat na yan yung mga dapat na kumalat, and then it's up to the people kung kanino sila maniniwala, sa mga ito ba o dyan sa mga senador, congressman at kung sino-sino pang mga personalidad na nasdamay dito. Ng leadership technically and formally sa Blue Ribbon Committee. At wala doon silang ibang gusto kundi sabihin lamang yung tungkol sa delivery ng pera. Kanina, sinabi ni Attorney Levito Balikod na mula 18, nadagdagan ng 4 ang kanilang mga ex-Marines o mga bagmen. So total of 22 na ito, at ang ilan sa mga nabanggit at paulit-ulit na sinabi na pagdeliveran nila ng mali-malitang pera ay kaya pa rin ng dati. Si former Speaker Martin Romualdez, nabanggit ulit ang pangalan ni Senator Erwin Tulfo, maging si COMELEC Chairman George Garcia. Nasabi rin ang pangalan ni Secretary Amena Pangandaman at nabanggit din ulit yung pag-security escort nila sa mga ICC officials ng Silay Bunisita dito sa Pilipinas. Sa mga oras na ito, pinapakita ng grupo ni na Defensor at ng mga 22 ex-Marines or bagmen yung mga larawan ng kanilang paraan ng pag-deliver ng mga mali-malitang pera at kung saan-saan pa ito pinadala. Nabanggit din yung pangalan ni Senator Cheese Escudero na dinalhan din nila ng pera at so far yun yung mga narinig natin kanina na mga bago na binabanggit dito sa area. Ruth? Mon, yung kanina lang muna nung nagsimula kasi nagkaroon ng tensyon, anong sinasabi siya? Bakit sila nung una ay hindi pala pinapasok kanina? Oo, kanina kasi Ruth, bago mag-alas 10 na umaga, which is yung expected talagang schedule nitong initially Blue Ribbon Committee hearing under Cayetano Block, nagkaroon ng tension sa labas. So yung security ng events place ang desisyon, wala papasok sa loob. Even yung mga senador, si Senator Amy Marcos, hindi pinayagan, si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, hindi pinayagan, lahat ng media at vloggers talagang hindi pinapasok sa area. And then afterwards, naglabas nga ng statement ang events place na sinasabi na canceled na ang activity na unang request ng grupo, and then binura after an hour yung naturang post dahil patuloy pala yung negosasyon. Kaya naman after 4 hours talagang unti-unti nang pinapasok lahat ng mga kawani ng media na naghintay sa labas ng events place at yung mga resource person maging si Governor Chavit Singson ay bumalik dito sa lugar. Ruth. Mon, may pinapakita tayo ditong video ng mga maleta. Ang daming maleta. Ano daw yan? Ito raw yung mga Sayote. Sayote yan. Sabi nila sayote daw yan. Putang ina niya. Binibilang pang ganyan kung sayote yan. Dalawa lang yan. Kung hindi ginto yan, pera yan. Putya, para bilang-bilangin na ganyan. May inventaryo. Alam naman laman yan. Jackstone, ganun. O kaya suklay. Tang ina niyan. Nagawin yung tanga yung mga tao Sige. Paano nyo nasabing pera yan? Pwede namang ang laman yan mga batuta. O kaya robust. Ilang maletang hindi nala nyo kay Erwin Tulfo? Paano kayo nakakasigurong maleta ngayon, pera ngayon? Pwede naman laman nun, pampatigas ng tite. Diba? Pwede naman ganun. Bakit bakit nyo sasabihin pera yan? Pero sabi nga nila anak ng tinapay naman. Kung halimbawa, isang maletang robust yan. 5 maletang robust. Putya, paano naman iuubusin ni Erwin Tulfo yan? Kahit naman siguro gano'n siya kalibog, hindi niya kayang ubusin lahat yan. Sigurado ako, importante yung laman yan. Kung hindi kwintas, mga singsing, ganyan, diamante. Kung ginto naman ilalagay mo dyan, putya, hindi pwede, magigiba talaga yan. Kung gintong ilalagay mo dyan, wala. So, yun lang talaga. Something of value yung ilalagay mo dyan. Hindi sentimental value something of value yung ilalagay mo para bantayan yan ng armado, nakalagay sa armored vehicle. Galing pa sa bangko. Yung maleta galing sa bangko Anong lumalabas sa bangko?
Tanginan yan. Anong lumalabas doon? Pangkulot? Ano? Nail cutter laman yan, ganon? Wig? Barong, ganyan? Anak ng tinapay kayo. Pag galing sa bangko, laman yan, pera. Hindi naman siguro laman yan, tapsilog. Tangina ninyo. Wala na kayong lusot dito. Ayan oh, may video. At yung ano na yan niya, yung hallway na yan, kinonfirm ni Amy Marcos, putsang ina sa bahay ni Martin niya, nakapunta na daw siya dyan. Definitely, totoo yung sinasabi nitong mga ito na talagang mali-malitang pera yan, nilagay nila dyan. Galing ba sa nakaw yan? Malay nila. Hindi nila alam. They just assume galing sa nakaw yan dahil galing mismo sa kanilang amo. Nung nagsalita yung kanilang amo, nag-video yung kanilang amo si Zaldico, inamin niya na galing sa ano ito, galing sa DPWH to, galing ito sa mga proyekto. O kaya sabi na anak ng totsa yung dinideliver pala natin galing sa nakaw, di sana ninakaw na lang din natin. Siguro ganun ang inisip nito. Miski ako tangina galing pa na sa nakaw yung mano ba naman nakawin natin? O limbawa, kinuha ko yung 5 milyon. O ba't kulang to 5 milyon? Tangina galing naman sa nakaw yan, ninakawan din namin. Magnanakaw naman kayo di kinuha din namin yung iba. Ano kayo lang masaya? Bigat-bigat nito. Ang ina niya nagbibigay ng tip pa 1,000, pa 3,000, mga walang hiya kayo. Ang lalaki nung ninakaw nyo. Itong mga taga-buhat ninyo, di nyo man pakainin na mais, two-piece chicken. Maletang dinideliver nila mula kay Zaldico papunta sa mga mababatas na nabanggit natin kanina. Ngayon, sinasabi nila, ito raw, itong dami ng maleta na ito ay papunta kay dating Speaker Martin Romualdez. Yan ang sinasabi ngayon at dinidescribe ng isa sa mga 22 Tsaka sinabi nila, kilala nila yung naka-blue, kilala nila itong nakaitim. So, mahusay, matindi itong kanilang ebidensya na to. Yung ebidensya kay Inday Sara, wala. Tangina niyan, yung ebidensya kay Inday Sara, putang ina niyan, picture ni Madriaga. Galit na galit sila. Picture lang naman yan, picture lang. Gago pala kayo May picture lang si Inday Sara, may hawak na ganoon, happy birthday Madriaga. Putangin na ninyo, pinapakalat ninyo sa social media, sinasabi nyo, talaga magkakilala sila kasi binabati ng birthday. Paano pala to? Paano pala si Nicolas Torre? Putsang ina, may mga picture pa sa kanila na solo-solo. O paano pala yung mga picture nila, mga selfie nila dyan sa mga pinagdideliveran nila ng mga pera? Anak ng tinapay kayo. Ginagamit nyo sa mga Duterte, mga picture. Si Pangulong Duterte, may picture kasama yung isang drug lord. Sabi nyo, drug lord na si Pangulong Duterte. Si Alice Guo, may picture lang sa bahay ni Pangulong Duterte. Sinabi nyo, tao ni Pangulong Duterte si Alice Guo. Puro lang din naman kayo picture. Tapos pag pinakitaan kayo ng picture, puta, ayaw nyo tanggapin yung picture. Pukinang ina nyo, gumagalaw pa nga yung picture. Ayan, mga gago kayo, binibilang pa. Paulit-ulit binibilang, mga walang hiya kayo. Kung ang laman nito langgam, putangin na, sa tingin nyo, bibilangin nila yan. Tarantado pala kayo or ex-marines na sinasabi. Ruth? Nabanggit ba kung saan yung location or saan kuha yan, yung may mga napakaraming maleta na yan? Ang sinasabi nila, ito ay sa bahay ni Zaldico at i-deliver nga daw kay former House Speaker Martin Romualdez. So, kino-confirm ko lang, Ruth, kung ito ba ay sa kay Zaldico o kay Romualdez na ba? Romualdez, di ka nakikinig. Putaragis kayo, mga media kayo. Ang mamahal ng bayad sa inyo, milyon-milyon. Tapos, hindi nyo alam. Di kayo nakikinig.